Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. You are not alone with your family. Only last escape all this reality. You are my energy, my guiding light. We are unity. Anong darating sa'yo? Although the rain might pour. Marriage, stability, proposal, or marriage talaga to, a stable relationship, stability in life, a positive life, kasiyahan, there's reunion, pwede din. Basta a positive life, you will feel raise, maaliwalas, kumbaga ganun. Parang maaliwalas yung term dyan, maaliwalas na buhay. At maliwanag na buhay, maliwanag na kinabukasan, ganun ba? Napaka enjoyable na buhay, ma-enjoy mo yung buhay mo na yan. Parang, ang saya lang. Possible na palagi kang nakasmile, kasiyahin, positibo, enthusiastic, and you will feel stable and secure, matibay yung pundasyon mo. You are victorious, may napagtagumpayan ka. Or, nakikita ka in the public eye, na matagumpay ka, victorious ka, you are brave. Yan, yun na nakikita sa'yo ng public o ng mga tao, siyempre yung mga nakakilala sa'yo, na you are so brave, strong, fearless, victorious. Hindi ka umaatras sa laban, ganun ba? Pero with the Nine of Pentacles in reverse, you feel not comfortable right now. You feel, or else ay hindi komportable yung buhay mo ngayon, lalo na financially sa ngayon ha, pero may blessing na nag-umpisang bumuo sa'yo na dumating. Dahil nagtagumpay ka na maybe over enemies, over evil people. Ano, nagtagumpay ka over evil people then. Nagtagumpay ka over those people na evil and sa evil forces. Clarification ito. Nagtagumpay ka over your evil enemies. Magkakaroon ng hustisya. Magkakaroon ng hustisya, yan yung may hatol yan sa kanila, sa mga evil na yan. Parang hindi ka stable talaga financially right now, or siguro hindi ka okay financially, or may pinagdadaanan ka, hindi komportable yung buhay mo financially. Hindi ka pa ganun ka masagana yung buhay mo, ganun. Dahil in reverse to, hindi ka stable financially. Pentacle. Ang ini-embody mong energy ngayon. Ano ang ini-embody mong energy ngayon? Aligning wakes you up. Meron kang key na ma-uncover yung mga hidden knowledges, information, using your intuition, yung mga kakainan mo, to connect with the spirits or with your guides, na doon mo malalaman yung mga hidden sa humanity o sa maraming tao. Doon mo siya madidiscover, parang mahiwaga siya ng mga kaalaman. Nakita nyo, no? Yan. Deeper knowledge or deep or profound knowledges, information. Ano pa ang energy mo ngayon? You're so caring. Para bang may magic sa kamay mo na
makapag-heal ka, o pag nagtanim ka ay talagang mabilis mag-grow. Ganun ba? Or you love to plant, no? Parang nagtatanim siya, oh. You love to plant and you're so, parang may pagkaano ka, caring, at may pag-aalala ka sa iba, sa animals man, sa tanim mo, mga ganun ba? Sa iba. You want to heal them. Or kahit yung ibang tao na may sakit, gusto mo silang gamutin. Mga ganun ba? Kasi you have a kind heart, loving heart. Affectionate ka, parang ganun. Ano pa? Hindi na intindihan ng mga tao na yan yung authority, power, money, wealth, and fame, or luxurious life, or all they want in life ay pansamantala lang yan. Hindi yan forever. Hindi yan nila madadala sa eternal life. Hindi nila madadala yan sa kabilang buhay. Oo nga, kung nakukuha mong gusto mo yan dahil sa mga unfair at injustice and deceit and schemes, ginagawa mo. Eh kung afterlife naman, sa impyerno ka, forever pa dun, eternal life na yon. Kawawa ka, di ba, pagka ganon? Hindi nila naisip yun kasi malaga sa kanila. Yung makuha nilang gusto nila, greediness ang umiiral, selfishness, pagiging covetous. Kahit yung sa iba na kukunin pa nila, talagang gusto nilang agawin, kunin, ang darating sa'yo. Pinapairal nila ang pagiging gahaman nila. Page of Wands in reverse, yung hindi pa nagtitake na action sa'yo. A person na hindi pa ganun ka-positive and excited, or hindi pa nag-start na mag-take ng action sa'yo. Sino pa yung person na darating sa'yo? Si Emperor. Emperor ang kanyang energy. Pwedeng powerful to, mataas yung status, o boss, a respected person, shielded, kasi shielded siya dyan, no? May authority. Ano pa? Ang tungkol sa tao na yan? Stable, secured, ay hindi na siya naglalagay ng boundary saan sa'yo, o hindi na siya naglalagay ng boundary between the two of you. Wala na siyang boundary. Parang hindi na siya nagiging cold, hindi na siya nagiging unemotional. Hindi niya na kinokontrol yung emosyon niya, yung sarili niya, yung feelings niya sa'yo, yung desire niya to be with you. Gusto ka na niya makasama. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni Emperor na yan na darating sa'yo? Gusto niya ma-reunite kayo? Ano pang gusto sabihin sa'yo ni Emperor na darating sa'yo? Magsasaksi daw yan. What's with the sun? For more clarification. Magtatagumpay daw yan yung plano niya, yung pag-o-offer niya sa'yo. May offer yan siya, serious offer, pang long-term na relationship. Talagang ano siya ina-assure niyo na magsasucceed siya sa'yo. And na magsasucceed yan, magtatagumpay yan. Kung na-delay man, ay maaring may divine intervention pa yan. May mga kailangang mangyari muna, no, bago mag-take ng action itong person mo sa'yo, bago ka talaga i-pursue yan, bago mag-umpisa na
i-pursue ka. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan na si Emperor? Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na si Emperor sa'yo? I want to feel that way again. I hid who I really am from you. May tinago siya sa'yo. Kung sino daw talaga siya. Gusto niya maramdaman ulit yun. Kung ano ba yung naramdaman niya. Yung nagka-crush siya sa'yo. Nagka-gusto siya sa'yo. Ano ba yun? Nung nagka-crush siya sa'yo. Nung na-in-love siya sa'yo. Nung nahulog siya sa'yo. Nung na-attach siya sa'yo. Yung ganun ba? Para nung tayo tinamaan siya ni Cupido. Ganon, tinamaan siya ng araw ni Cupido. And pangit yung ugali ng tao na pinapairal ay inggit. Yan ang root of all evil, inggit. Katulad sa panahon Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ na anak siya ng Diyos. Totoo naman talaga anak siya ng Diyos. Ng God. May mga proofs naman talaga. Bago siya panganak. May mga proofs naman talaga siya eh. Anak siya ng God eh. Papatayin nila si Jesus Christ. Kaya anak daw ng God. Sabi na anak ng God. Kaya gusto nila silang anak ng God. Yun ba yung dahilan ng mga tao ng panahon na yun? Ang gusto nila sila yung sabihin na anak ng God. Hindi naman daw. Na sila na insecure? Na-insecure sila. Na-insecure sila kasi Jesus Christ ay anak ng God. Totoo naman talaga anak siya ng God eh. Sa panahon pa yun noon. Ano pa ang tungkol sa'yo? The counselor. May kakayanan ka na maging magaling na mentor, advisor, taga-advise, or taga-guide. Pwede din. May ibang term dyan. Or counselor ka. Pwede na. Or nagka-counseling ka. Ano ba yung ginagawa ng counselor? Di ba mga ganyan? Kasi you have a heart. May puso ka. At malawak yung kalaman mo. Or wisdom or knowledge mo. May wisdom and knowledge ka na magaling ka mag-guide at mag-advise. Mag-counseling. Mga ganun, no? Yung ginagawa ng counselor. Ano pa ang darating sa'yo soon or malapit na? Tingnan natin ha. Hero. Person ba tong hero na to na darating sa'yo? Person yan siya guys na magkakaroon ng union sa inyo ng person na hero yung kanya energy. Matulungin, mahilig mag-save. Hindi lahat ay masama. May mabubuting tao. Alam niyo guys, kung may mga problema kayo, hindi niyo kailangan idaan sa yung para naging rebellious kayo. No? Kung tingin niyo, life is unfair. Life is unfair talaga dito sa mundong to. Madaming nakakaranas ng unfair injustice pa nga eh. Pero, mali yung maging rebellious kayo sa Diyos, no? Sa God. Mas maganda yung maging maging maka-Diyos kaysa sa maging rebellious.
Lahat naman may pinagdadaanan eh. Mas mahirap pa nga yung pinagdadaanan ng iba dyan eh. Talagang sinasadyang dadaan talaga siya sa challenges eh. Lalo yung mga sugo. Talagang matindi ang pinagdadaanan ng mga sugo, guys. At sugo kasi na-experience ko yan. Talagang hindi katulad ng mga experiences ng iba na parang laylo lang. Hindi ganun ka, parang napipressure. Ganun. So, yan. Siguro sa chosen one din, pati yung sa relationships nila with other people ay hindi siya kagaya ng iba na normal kasi ayaw nga sa kanila ng iba. Mas piniprefer na lang nila yung mapag-isa, maging alone, di ba? Ganun din yung sugo. At mga chosen one kasi, mga nasa side ng light yan eh. Ayaw nga na mga tao, lalo yung mga masasama. Kahit bata pa yan. Kahit bata pa, meron din talaga mga bata na parang kontrabida minsan, kahit bata pa. Ayaw nila ng mga yung mga bata na chosen one, no? Siyempre, pag chosen one, yung bago pa panganak yan, chosen one na yan eh. May tatak na yan eh, pati yung sugo, bago pa yung panganak yan. Sugo na talaga, kaya nga pinanganak yung mga ganyan. Kasi, may purpose, may mission, may destiny, mga ganyan. So, kung sugo ka, kung hindi ka man sugo, kung hindi ka man chosen one, kung tingin nyo wala kayo dyan, ay magpakamabuti na lang, no? Kasi natural na talaga ang mabuti talaga yung puso at empathetic yung mga sugo at chosen ones. Kaso lang minsan naglalagay na ng boundary, nadala na kasi at mas piniprefer nila maglagay ng boundary kasi nakaka-experience na abusive relationships, may mga abusado. Kasi empathetic na at innocent yan sila sa umpisa, wala pa silang alam. At may mga tao na abuso, nagkukross ng boundaries nila. That's why, naglalagay na lang sila ng boundary. At hindi na sila basta-basta nagtitiwala. Dahil na-experience ko yan. May mga taong ganun kasi. Pag alam nilang parang inosente ka at soft-hearted at empathetic ka at tingin nila na parang yung madali ka nilang isahan, no? Pag inosente nga, ganun. Kaya, ayan. Yung buhay dito sa mundo ay parang survival. So, pag mahina ka, samantalahin ka talaga ng iba. Ayan. Kailangan mo din talaga dipinsahan at protektahan mo yung sarili mo. At yung meron ka, na matuto ka talaga, no? Na magdipinsa at protektahan mo kung ano meron ka at yung sarili mo. Ayan. Importante, hindi ka naman ang una. Ayaw mo lang na abusuhin ka, di ba? Kaya hindi ka papayag na gawan ka ng masama ng iba. Nagagawan ka ng deceit. Importante nag-set ka ng boundary. Para yan sila mga scavengers kasi para mga alam niyo yung scavengers? Yung mga masamang tao, mga evil. Ay nako guys. Wala talagang sense of right and wrong yung mga yan. At magkakaroon ng union sa inyo ni Hero, the hero. Anong tungkol dyan kay the hero na yan? Yan na siguro yan, si Emperor yan na yan. Si Emperor na yan. Yan na yan, no? Si Emperor, no? Yung the hero, no? Oh. Magician. Yan ang magkakaroon sa inyo ng union. So, ayan.
Anong gustong sabihin sa ni Emperor? 5 of Wands, ipaglalaban ka niya. Kahit na makipag-agawan pa siya, kahit na there's competition, ano pang gustong sabihin sa iyo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Seven of Swords in reverse. He or she feels sorry dahil nagkaroon siya ng options noon. Nalito siya. Kung nag-sneak away man siya o kung naging loko-loko o may nagawang deceit o nag-cheat man yan, kung may option siya noon, kung naguluhan siya, kung naging unsure siya sa'yo noon, he or she feels sorry right now. Ayan. Madami ba nagkakagusto sa yung person? Oo, madami. Madami to. Kaso lang, parang na left out in the cold sila. Parang nagdurusa. Bakit sila nagdurusa? Kasi hindi mo pinapansin? Hindi. Dahil hindi mo sila type. Dahil hindi mo sila type na maging partner. So, pag hindi mo naman type, choice mo yun, no? They have to respect your rights, your choices. No? Respetuhin natin yung choices ng isa't isa. So, wala lang yan. Pero ito naman, mukhang itong person na magkakaroon ng union sa inyo, yan na ba yung nakatadhana sa'yo? Ayan na nga yung nakatadhana sa'yo, yung taong magkakaroon ng union sa inyo. Tinadhana ng God, oh. Tinadhana yun ng God. At para naman dito sa mga nagkakagusto sa'yo, madaming person, no? Sa mundo, madaming tao. Hindi ka lang naman nag-iisa na person, madaming tao sa mundo. There's someone na nakadistinct sa iyo na magkaroon ng union sa inyo. And matulungin na tao to. Mahilig mag-save. A hero. Hero siya, matapang siya. Malakas ang loob niya na pagtanggol, o i-save, tulungan. Yung mga kailangan tulungan at i-save at ipagtanggol. Ganun ang hero, di ba? Kung ganyan ang lahat ng tao sana, masaya at peaceful ang buhay, no? Hindi selfish, hindi greedy, hindi inggitira, hindi pinapairal yung insecurities. Peaceful sana ang mundo. Wala sanang gulo, wala sanang mga nangyayaring krimen, wala sanang mga nangyayaring masama. Kaso, tingnan nyo, yung China, gumagawa ng virus para manghalit lang, maghasik ng lagim, manghalit, mangharm. Oh. Umiiral yung greediness, yung desire nila for power and control. Yan, mga ganyang klase ng tao. Kasakiman yung pinapairal. Kaya magulo ang mundo. Dahil sa mga taong sakim, evil, kasarili. Ganun. Inggitira. Ayan, guys. Ano naman ang gusto pang sabihin sa'yo ng person na yun na magkakaroon ng union sa'yo, sa inyong dalawa? Ano kaya ang gusto niyo sabihin sa'yo? May offer siya, maglakas loob siya na mag-offer ng cup of love sa'yo talaga. May offer daw siya sa'yo. Ano yung offer niya sa'yo? Cup of love at may kasama bang pagkain?
Palang ano yan, upright ba yan? The full? May kasamang pagkain daw, guys. Mag-race to, guys, no? Magre-race siya para wala na to. Isa taas lang. Clarify ka. Pero kung kasama to, para magkabalikan kayo kung ex mo, no? Mag-race siya para mapangasawa ka niya. Para makabuo na kayo ng pamilya, para magkaanak kayo. Makapiling ka na niya. Oh. Para katabi ka na niya gabi-gabi sa pagtulog. Nakikita ka na niya palagi, araw-araw. Araw-gabi. Ganon. Sa piling ka na niya. Mas maganda yun kung may kasamang pagkain. Mabubusog. Oh. Talagang mapapasaya ka niyan kung mahilig ka sa pagkain. Pero kung ang gusto may flower, ay baka flower ibigay yun sa'yo. Meron kasi iba nang gusto nila flower para romantic daw. Pero mas magandang pagkain. Katulad ng chocolate. Huwag makain. Kasi makain mo. O, diba? Ang flower, makain mo ba yan? Pwede mong gawing tea. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga bago dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa gano'n naman notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman at i-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.